Getting ready? Oh, kasi mag-school na sila, then going to work na rin ako. So, kailangan na namin mag-prepare. Ayaw man ang magpabihis ni Philip, siya lang daw. Gusto niya matuto. Good boy, na? Ano? Oh, sis, eh. Anday, kuya? Ay, sis? Napagdan, idimi. Before kami aalis, double check ako, Diyos ko. -3 today. Nako, Lord. Medyo malamig. Hindi medyo, malamig talaga. I-close ko lang tong bintana. Dahil ito ang sinabi ni Vladimir na kailangan every morning. Open ng few minutes, then i-close ulit. Kailangan maaga kami sa school. Then, before kami aalis, i-make sure ko dito naka-off lahat ng lights. Mag-consume ng energy, tapos wala kami dito. Ay, yung electricity pala. Outfit ko going to work, oh. Malamig kasi masyado, ayan. Mas maganda kasi ito, oh, dahil magaan lang dalhin. Yung shoes na ito kaysa boots. Ang hirap maglakad nun. Change outfit ako dahil ang lamig pala sa labas. Then itong jacket ko kasi, hindi yung isa na sobrang bigat. So okay na to, bahala na. Tapos yung buhok ko ba, parang bagong gising. Kahit anong lagay ko ng oil, bahala na yan, eh. Nagfo-foggy pa pala yung aming weather today, oh. Mommy, try to sleep and it's magic. Did you magic? Mommy, the ice, it's not there, we cannot see. Uh-huh. But it's ice. Ice? Ah, okay. Well, Look, is that about ini? Hala na, ano bang nangyari nito? Tignan niyo yung camera ko, oh. Slippery. Ay, oo nga, slippery. Pero delikado pala to. Nabuti na lang yung shoes ko, may spike. Ha? Mommy, and your socks, it'll be slippery. Ano? Niba di pa na, Riklo. Mommy, Ah, it'll be slippery. aha. Niba mi, slippery. Nag-alala sila sa akin dahil slippery daw ito. Sabi pa naman ni Philip at Alex, ingat kami dahil madulas. Wala, Riklo. Aha, yung mga kapitbahay namin, nag-worry na sila dahil ang mga sasakyan nila nag-ice. Mahirap ito sa may mga sasakyan dahil hindi nila masyadong makita yung daanan, oh. Tapos parang may taligsik pa. Riklo, malapit na tayo, kunting tiis na lang. Malapit ng umaga. Hold. Hold properly. Hold it. You will do vlogging with Philip ko. Hello. Philip. Galit na si Philip. Philip. Tumas. Hold properly, Philip. Yeah. Sige. Ano sa man vlogging, oy? Mommy, I can. Oh, mommy. Ayaw na niyang ibigay sa akin. Mag-bless na siya. Ayan. Ciao, kuya. Ciao, kuya. Fish. Mwah. Puslo kayo, chitil ka, ha? What is this? Because we are in Doshkoki and we are going to make a room. First we need to change. Let's go to change. A big football? So cool. I can't see it. Look to the eyes. It's frozen. Schmeekleven. This is so cool. I need to look for the oak. It's big. Karoon nga og vlog dong. Lihok man kayo ka. Hold it This properly. trash bin is so cool. I love it. Hindi ako, Yem. Marunong na mag-vlog itong batang to, eh. Gusto niya magsalita sa harap ng kamera. Ganda. Siya daw ang aakyat doon sa itaas. Okay na. Ciao, ha. Pumali. Kasi may classmate man siya papunta sa taas. O, pumali. Pumali. Mag-aantay na naman ako ng bus dito dahil morning shift si Vladimir today. Ayan, oh, hindi ko na makita dahil foggy. Nandito na po ako sa train station. Waiting na po ako sa aking train. Uy, nakakahingal ang stairs na ito. Kitignan nyo naman, oh, hindi na halos makita yung mga taong nag-aantay ng train sa sobrang kapal ng fog. Makikita naman yung train dahil may ilaw naman yun, eh. Ano, na late pala yung train going to Bratislava. 15 minutes.
Alam, yung sa amin, going to Trinava. Lord, sana wag malate. Dahil nilalamig ako dito. Foggy pa dito sa palibot namin. Ano ba yan? Kahit anong suot ko ng gloves, nanunuot pa rin yung lamig. O, tignan nyo naman sa likuran ko. Ano na yan? Once na madilid ang Bratislava, may tendency din na madilid yung Trinava. So, nandito na ako sa loob ng train. Go to Trinava na. Pero mag-stop ako to sa Sofia. Ako sa hotel. Mag-change outfit lang ako. Ay, tanggalin lang pala itong layers na damit. Hindi mag-change outfit. Kasi nagsuot na ako ng damit na para pang duty. Itong mga layers lang ang huhubarin ko. It takes a few minutes din ito bago matapos. Akala mo kung ano na, no? Lord, kailan matapos itong taglamig na to? Para sa aking baywang pang-protect ba na hindi sumakit yung baywang ko. Binili ko din ito sa Timo. Ito yung suot ko para mag-duty. O diba, ang sexy. Ganyan ang suot ko. Hindi pwedeng hindi nakatali ang aking buhok. For me, sa gabal sa paglilinis. Kaya ang aking style, ganyan lang. Ito yung madaling hairstyle para sa akin. Ito na yung aking uniform for today. Diyos ko, nagpahubad na si Margie. May ibinigay pala ang guest sa akin, oh. Nag-iwan siya ng love letter para sa akin. Thanks for the service. Real clean and respectful, Yihon, oh, from France. Sabi ko sa inyo, i-mix yung guest namin dito sa hotel. Ito ko yung sinasabi ko sa inyo, ha. Normal lang ito, ha, pero hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Dahil kinalat man ni sir dito, ito yung regular guest namin, oh. Nakita ko siya, oh, may onion. Ang guest na ito, gumagawa siya minsan dito ng kanyang sariling inumin. Nag-gym to, eh. Oh, may onion pa siyang dala dito, oh. Medyas niya yan. Tapos may sapatos pa doon. Ay na lang, nag-iisa lang siya dito, ha, pero tignan nyo naman, binagyo. Tignan ko dito, baka may luya siya. Usually, nagdadala to siya ng luya, eh. Gumagawa siya ng parang ginger, water, ay wala. Hopefully na hindi siya nagluto dito. Kasi may dalang onion, eh. Toilet, ayun, may sapatos pa siya, oh. Ang dami niyang sapatos. Ay, ewan ko lang. Ano kaya itong ininom niya sa gym? Ito, oh. Pang pamuscles to, eh. Baka pwede ako nito. Isolate. Hindi ko alam ito. Protein. Oh, sabi ko sa inyo, eh. Nag-gym yan, eh. Hindi ko pa siya nakita, ha. Pero alam ko na yan siya. Always kong nakikita ito. Particular na sa room na ito. Tapos yung nakasabit yung mga damit ay iwan ko sa kanya. Itapon ko na lang siguro ito para mas madali. Meron pa pala siya dito, oh. Protein din ito. Ano kaya to? Collagen. Ayun, oh. Collagen, eh. Ay, ewan. Siya lang nakakaintindi nito, eh. Ginamit niya yung dalawang blanket. Yung heater dito, naka 5. Hindi siya nakuntinto, eh. Hindi. Siguro niya nakita yan, oh. May mga guests na mahilig din mag-iwan ng pera dito. Tignan nyo, ha. Hindi ko gagalawin yan. Diyan pa rin yan. Ayaw kong magalaw yan tapos magtaka sila baka may mawala ba. Thank you, Lord. Natapos na yung work for today. Isang room lang naman ang nalinisan ko tapos ang dami kong ginawang paglilinis. Hindi mawala sa akin yung maglinis ng buong building kasi tapos hindi naman ako per room yung sahod ko per hour. And may isi-share pala ako sa inyo. Sobrang sakit marinig bilang isang ina yung sinabi ni Alex nakaraang araw. Nabully na naman si Alex sa school. Sinabihan daw siya na pig dahil daw sa mukha niya. Dahil sa kanyang hitsura ata yun. Naawa din ako sa kanya. Ang isa lang sinabi ko kay Kuya Alex, hayaan mo sila. Huwag mo silang patulan as long as na hindi ka sinaktan ng physical, okay lang yun. Then magsumbong ka doon sa teacher mo kung panay pangbubuli ng mga classmate mo sa'yo.
Then, binigyan ko din siya ng example. Wala kang mapapala kung papatulan mo sila. Digma lang. Tapos, focus ka sa lesson. Dahil ang school ay for learnings yan. If ever na maka-encounter ka ulit, i-inform mo si teacher. Kailangan naming patawag yung kanilang parents if ever na maulit yung pangbubuli sa'yo. Umiyak siya. Then, binigyan ko si Alex ng example na nangyari ngayon sa aking pangbubuli, nagmula kay Lula hanggang doon sa mga classmates ko. Kaya yun, parang nakinig naman siya, pero hindi maiwasan din sa bata eh. Alam ko naman na masakit sa kanya yun. Alala lang ako, baka hindi na siya papasok sa school. So binigyan ko na lang siya ng lakas ng loob na pabayaan na lang yun. Uy, akala ko nga makalusot si Alex sa bullying dahil hindi naman to Pilipinas, nasa Slovakia naman kami. Diyos, ang ending pa pala. Ang dami pa palang bullying dito. Parang nature naman kasi yan sa tao. Two things lang paano mo i-handle yung bullying. It's either magiging matatag ka or else ang mga taong nabully tapos mahina ang loob kaya nagpakamatay. Yun ang sinasabi ko kay Kuya Alex na huwag silang pakinggan. Pumunta ka sa school para lang matuto. Classmates mo lang yan sila, hindi mo sila kapatid. Yung mga classmates mo, kulang lang sa pansin yung mga yan. Ang mga kabataan ngayon mahina ang loob. Kung makarinig lang sila ng bullying, parang ayaw na nila pumasok ng school. Gusto nang magpakamatay. Kailangan mo lang sa sarili mo na tanggapin ang katotohanan at saka ipagpasadyos mo sila. Yun. Kasi ganun ang ginawa ko eh. Karanasan ko rin itong bullying na to. Minsan nakakainis isipin ba na bakit kailangan pang magsabi ng hindi maganda sa kapwa-tao. Sa bagay, tao lang man tayo. Hindi man tayo perfecto. Nawala na po yung malaking Christmas tree dito. Still foggy pa rin. Pero i-check ko dito pala yung second hand. May bibilhin ako. Dito po yung second hand. Dito ako nakabili ng maraming t-shirt. Kasi 50% yan sila. Pang taglamig. At least makamura ako nito. Basta marunong ka lang pumili. Marami namang maganda. Ukay-ukay ba? Sinundo pala ako ni Vladimir. Kaya naiwan kami dito. Sinundo niya si Alex doon sa school. Huh? Ito. Titas. At excited ako for today dahil gagawa ako ng suman malagkit. May naiwan pa akong 3 cups. So, ito-try ko ngayon. Nakita ko lang naman din ito sa YouTube. Uy, ano ba nang gamit ng YouTube University? Hindi ko na kailangang mag-aral pa. Doon na ako kumukuha ng mga recipe, nag-copy-paste lang. Yun nga lang, palpak as always. Dahil expectation versus reality. Pag nakita mo sa YouTube, wow, sarap ah. Pag ikaw nang gumawa, linte. Bakit ganito? Hindi masarap. Bakit hindi katulad sa napanood ko? Ay, wala. Good luck sa magiging suman ko. First time ko po itong magluto ng suman. Nagamit ang foil. Kasi dito sa ibang bansa, walang banana leaves. Walang dahon ng saging. Kaya, ito na. Tignan natin kung anong resulta nito. Nag-craving ako ng suman malagkit. 3 cups and 1/4. Tapos, gumamit ako ng 400 ml coconut milk in can. Tapos, sugar, salt. Ayaw ko ng masyadong matamis. Binawasan ko yung sugar. Depende sa gusto ninyo. Parang puto maya style. Kaya lang, nadismaya ako sa malagkit. Dahil ang malagkit dito, parang bigas na. Ay, na lang, ewan ko. Pangit o. Kung sa Pilipinas pa to, nasa class A na. Kung sa bigas pa, NFA. Mga Pilipino talaga, no? Gumagawa ng paraan. Nakita ko din sa YouTube na maraming gumawa nito. Na suman sa foil. Suman malagkit sa foil daw. O di, gumawa din ako. So, malalaman natin to mamaya kapag maluto na. Nainis ako dito sa aking malagkit. Hindi naman to pure. Hindi dumidikit. Oh, lagyan ko kaya ito ng glue. Pahala na. Ang importante, suman. Tapos ang ending pala nito, no, kukumaya. Ang kalabasan. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. Uy, naka 8 pieces. Pero medyo malalaki naman ito, oh. Okay na to. May pangbaon na ako going to work. Ayan na, niluto ko na ito. Malalaman natin mamaya ang result after 1 hour. Mahigit 1 oras na po ito, hindi pa luto. So, ang gagawin ko nito, lutuin ko ito sa pamamagitan ng tubig. Ayan, oh. Ayan, hilaw pa rin. Sinabi ko na nga sa inyo, no? So, hindi ko na lang i-steam ito. Malaki ata ang pagkagawa ko, eh. So, may second option ako. Hindi naman ito marumi, eh. Diretso ko na lang to. Ayan, grabe kung hindi ka pa maluto. Excited pa naman akong kumain. Tapos ganito lang pala ang nangyari. Hindi naluto sa loob. Ito na ang aking pinakamamahal na kuya. Kahit na nangyari yun sa kanya, Love namin ito, no? Mommy, Daddy, Philip ko, we love you! No? sinasabi ko kay kuya na walang ibang importanteng tao sa buhay mo, kami lang. Si Papa Jesus na. Ano? Nalungkot siya nung sinabi niya yun sa akin. At of course, umiyak na rin. Kumain pala siya ng cereal with milk. Hindi mas baby ko, ah? So yun ko, baby. Baby, baby. Tak, baby. Muya babu kit. Muya babu kit. Okay! Na. So, nang ilaway. Ganyan yan sila. Kinuha ko na yung isa, titikman ko to. Baka luto na. Siya mainit. Nakaprepare na ang aking kape. Sana nga naluto ito. Good luck to me. Hindi pa rin sa luto. Pero mas okay na ito. Medyo naluto na konti. Pero tingnan natin dito sa ilalim. Ay, hindi pa. Malagkit na bigas na nabili ko. Pang puto maya. Hindi siya pang suman. Tignan nyo naman, oh. Hindi talaga siya lagkit. Tapos nawala yung tamis dahil nga niluto ko na sa tubig para mas mabilis maluto ba. So lagyan ko na lang to ng chocolate. May chocolate cream naman kami dito. Ang kalabasan nito, champurado. Ay na. Mas masarap na. May tamis na konti. Ang dami kasing klaseng malagkit na binibenta doon sa Foodland. Itong mura ang kinuha ko. Ayun nga, mapamura ka. Nung nakaraang araw pa ko naglalaway sa suman. Masarap sa coffee. I-try nyo ang suman malagkit. Instead na latik, yung chocolate ilagay.